Mag-break time ka muna dyan sa kakadrawing mo. Huna ng kapatid ni Nix na si Jess. Napalingon si Nix sa kanyang kapatid na naglapag ng juice sa kanyang mesa. Si Jess ang nagiging sandalan niya sa tuwing may problema siya at ganun din naman si Jess sa kanya. Hindi nga lang siya okay sa kanyang mga magulang. Ate, pwede mo ba akong disenyohan ng gown? Marahan na tanong ni Jess habang isa-isang tinitignan ng mga iginuhit na damit ng kapatid. Oo naman, saan mo ba susuotin? Sa prom namin, medyo matagal pa naman yun. Unahin mo muna ate yung kailangan mong gawin dyan. Madali lang naman yun. Anong kulay at design ba ang gusto mo? May naisip ka na ba? Naglakad papunta sa kama ni Nix ang kapatid at naupo. Meron, pero hindi ko alam kung magiging maganda ba kalalabasan niya. Pangit ako gumawa ng combination na ganyan lalo na sa pagkukulay. Okay lang yun. Sabihin mo lang sa akin mga gusto mong design. O kung anong gusto mo makita sa gown mo at ako nang bahala. Talaga ate? Hindi makapaniwala ang tanong ni Jess na parang bago lang sa kanya ang ganon. Halos lahat ng damit nila pang formal. At si Nix ang gumawa nun. Kilala siya sa buong bayan nila bilang mahusay na fashion designer. May simpleng boutique siya sa bayan na binibisita ng mga taga-ibang lugar. Ate, nakita ko kanina si Kuya Carlos sa may bayan. Sandaling sabi ni Jess. Hayaan mo siya. Batiin mo na lang kapag nagkita ulit kayo. Walang ganang sabi ni Nix. Pero ate tinanong kanya sa akin. Kinakamusta kanya actually. Bahagyang natawa ang babae na parabang imposible ang sinasabi ng kanyang kapatid. Sira ka ba? Never mga ngamusta yun. Kapal naman ang mukha niyang mga musta matapos ay makapaghiwalay. Tagol na rin pala ate simula na naghiwalay kayo, no? Yes, and that breakup led me to new opportunity. Tignan mo, napagpatuloy ko yung pagiging fashion designer ko tapos may boutique na rin ako. Nakaka-proud ka nga ate eh. Buti ka pa pinagpala sa husay sa pagdodrawing samantala ako sa math lang. Pabirong hinampas ni Nix ang kapatid na kaagad namang nakailag habang tumatawa. Ba't parang di ka pa masaya na magaling ka sa math? Alam mo sa ngayon, mas importante na marunong ka sa math kaysa sa ibang bagay. Sabi ko nga, kakamot-kamot sa ulo na sabi ng kapatid niya. Kinabukasan maagang umalis ng bahay si Nix para buksan ang kanyang butik. Dahil kahit sa Facebook, hindi siya tinitigilan ng kanyang customer. Napakunot noon naman siya na makita isang Facebook account na nag-heart react sa kanyang pinopost na gowns. Carlo Gray reacted to your post? Basa ni Nix sa kanyang Facebook page notification. Habang puno ng pagtataka si Nix sa kanyang nakita, nakangiti namang nagtititingin ng gowns sa Facebook page niya si Carlo. Walang idea si Carlo na ang mga damit na nagugustuhan niya, si Nix ang gumawa. Sandali niyang naalala si Nix. Hindi niya alam kung naipagpatuloy ba ng babae ang pangarap nito. Sariwa pa rin sa lalaki ang araw kung saan may mga sinabi siyang masasakit na salita sa babae para lang maitaboy niya ito palayo sa kanya. Nakita ko yung kapatid niya. Kinamusta ko siya dun. Sabi ng lalaki sa pinsan. How is she? Sabi ng kapatid niya okay naman daw. Maraming ginagawa. Grabe pala talaga yung mga sinabi ko sa kanya. Na kahit magkalapit lang kami ng lugar, di ko siya nakikita. May lungkot sa tono na sabi ni Carlo. Bakit mo ba kasi naisip na sabihin yun? Alam ko mahal mo siya. Hindi mo nga siya sinaktan physically, pero emotionally at mentally tinorture mo. Nasabi ko lang yun. Because I was weak at that time. Gusto ko siyang puntahan sa bahay nila at kumustahin pero alam ko ipagtatabuyan niya lang ako. Aniya at bumuntong hininga. Dahil nga malaki yung nag-iepekto sa kanya nung breakup niyo. Pag-uwi ni Carlos sa kanyang kondo, nagulat siya na makita doon na isang babaeng nakangiti. Napailing na lang siya dahil alam niya ang dahilan kung bakit naroon sa kondo niya ang babaeng gusto ng kanyang ina para sa kanya, si Hailey.
Masaya ka bang makita ako dito? Tanong ng babae. Anong ginagawa mo dito? Tsaka paano ka nakapasok dito sa kondo ko? Your mom gave me a spare key of this condo. Sabi niya dito daw muna ako matulog. Nag-expect siya ng baby sa atin. Ngumisi si Carlo na halos hindi makapaniwala. Expect ng baby? Di nga kita gusto. At never ako makikipagtalik sa'yo. Marahang lumapit ang babae kay Carlo at hinawakan sa dibdib ang lalaki. Ayaw mo bang itry natin? No. Pwede ba umalis ka na lang dito sa kondo ko? Di ba may kondo ka naman? Doon ka na lang magstay. Pero sabi ni tita dito ako matulog. Sa kwarto pangaraw eh. May landi sa tono ng boses nito. And ina-expect mong papayag ako matulog ka doon? Kung gusto mo talaga na dito matulog sa kondo ko, dyan ka sa sofa. Walang awa na tinalikuran ni Carlo ang babae at dumiretso sa kanyang kwarto. Nilock pa niya ang pinto para masigurado na hindi makakapasok ang babae. Sa kabilang banda naman ay si Nix na halos hindi makaupo sa upuan sa dami ng customer na meron siya. Miss, may fairy dress po ba kayo? Tanong ng isang ginang. Nako, limited lang po ang fairy dress na meron dito. Para sa kanya po ba? Tanong ni Nick sabay turo sa batang babae na kasama ng ginang. Oo eh. Pwede ba makita yung mga fairy dress niyo? Opo, wait lang. Nagpunta siya sa stockroom. Hindi naman sobrang laki ng kanyang butik at hindi rin sobrang sikip. Sakto lang ang bawat silid o hati noon para sa mga bagay na kailangan niya o lagayan. Lumabas siya dala ang 4 na fairy dress at ipinakita yun sa ginang. Ito lang po yung fairy dress na meron kami. Saglit lang. Papipiliin ko muna ang anak ko. Sige po, kapag okay na po tawagan niyo lang ako Habang nagtitingin pa ang ginang, iniwan muna na yun saglit ni Nix para mapuntahan na ibang customer. Ilan sa mga yon, nakaarkila na sa kanya ng gown at suits. Hindi rin naman kalayuan sa bahay nila ang butik kaya si Jess ang nagdadala minsan ng pagkain niya kapag wala ito ang pasok o di kaya kapag maraming tao sa shop. Nang sumapit ang gabi, nakangiti pa rin si Nix na para bang hindi nangangalay ang kanyang bibig. Pero ang kanyang masayang muka napalitan ng pagtataka dahil sa ilang naririnig na ingay. Pumasok siya ng bahay na nagtatalo ang kanyang mga magulang. Kitang-kita niya kung paano tumaas ang boses ng kanyang ama habang kausap ang kanyang ina. Sa takot na meron siya, pati sariling paglunok ay naririnig niya. I did not cheat. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na kailangan niya ng tulong ko? Sigaw ng kanyang ama. Kailangan ng tulong? Anong klaseng tulong ang kailangan niya mula sa'yo? Kung paano painitin ang kama niya? Ganun ba? Umiiyak na tanong ng kanyang ina. Mas paniniwalaan mo pa yun kaysa sa sinasabi ko? Sambit ng kanyang ama. Oo, mas makatotohanan ang nakikita ko dyan sa mga sinasabi mo. Kapal na mukha mo. Humingi pa ng pagkakataon. Tapos ganito ang gagawin mo sa akin? Bumuntong hininga ang kanyang ama at iniwan sa sala ang kanyang ina. Nang makaalis ang kanyang ama, marahan niyang nilapitan ang mama niya at niyakap. Wala siyang magawa, kundi panoorin ng kanyang ina na paulit-ulit sinasaktan ng kanilang ama. Sinabi ko naman po kasi sa inyo, iwan niyo na po si Papa. Ikaya naman po natin mabuhay nang wala siya. Aniya. Pero sa halip na makatulong yun, tila yun pa naging dahilan kung ba't nagalit sa kanya ang sariling ina. Wala kang pakialam kung masaktan man ako. Kagustuhan ko ito. Oo nga po. Kagustuhan niyo yan. Kagustuhan niyo magpakatanga para lang sa pagmamahal na hindi naman matawag-tawag na pagmamahal. Napatigil sa pagsasalita si Nix nang pagbuhatan siya ng kamay ng kanyang ina. Hindi na bago sa kanya ang ganon pero kahit papaano, umaasa siyang matatauhan ang kanyang ina. Bigo siyang umalis ng bahay at pumunta sa kanyang butik para doon magpalipas ng gabi. Kinabukasan naman hinihingal na nakarating sa butik ang kapatid niyang si Jess. Bakit ka ba tumatakbo, Jess? Di kaya maglakad? Sarkastikong tanong niya sa kapatid. May inabot na malaking papel si Jess.
At mabilis namang kinuha yun ni Nix. Sali tayo dyan. Ano ba to? CCG Clothing Line Company? Ano meron dito? Puno ng pagtatakang tanong niya. Si ate parang hindi marunong magbasa. Siyempre may event sila. Biro ng kapatid niya. Dati ka bang baliw? Alam ko, nabasa ko eh. Anong gagawin natin dito? Sasali. May runway event sila para sa mga models nila. Bawat gowns at suits ng mga fashion designer na sasali dyan, irarampa. Kapag nanalo ka ate, sila ang magla-launch ng susunod na damit na gagawin mo. Mas malaki ang magiging kita mo pag nagkataon. Masayang sabi ni Jess. Sigurado ka ba? Huwag na lang tayo sumali dyan. Kilala na rin naman yung butik natin eh. Ano ka ba ate? Take this opportunity. Once in a lifetime lang yan. Pero kapag nanalo ka, lifetime din na may kikitain ka. At yung popularity mo aangat lalo. Pangungumbinsi ni Jess. For sure, mga sasali dyan yung sikat na fashion designer. Pagtatawanan lang tayo dyan. Kaagad siyang sinamaan ng tingin ng kanyang kapatid matapos sabihin yun. Ang nega mo? Nakakainis ka. Sumali ka na kasi. Tsaka wala naman mawawala kung susubukan mo eh. Sandaling natahimik si Nix at nag-isip ng mabuti kung sasali ba siya. Pag-iisipan ko. Sabi mo yan ha, dapat bukas may sagot ka na. Nakangiting saad ng kapatid niya. Buong araw siyang kinukulit ni Jess sa pagsali doon. At siya na mismo ang sumusuko sa ingay ng kanyang kapatid. At napao naman siya nito. Habang si Carlo naman nakauuwi lang galing kumpanya, sinalubong ng pinsan at magulang. Kumusta ang isasagawa mong runway event? Tanong ng kanyang ina. Okay na. We already posted it. Naghihintay na lang kami ng magre-register. That's good. Sinabi ko naman sa'yo na mas makakapag-focus ka kung wala si Nix. Mapait na ngumiti si Carlos sa ina. Napailing na lang siya sa isipan. Sa kanyang kwarto sa mismong bahay nila, ay tahimik lang siyang nagmumonitor ng mga nag-fill out sa online form na gustong sumali sa event nila. Taon-taon may ganun silang event. Inaantok na si Carlo pero may parte sa katawan niya na ayaw siyang patulugin. Ilang sandaling hindi nadagdagan ng mga nakaregister, dahilan kung bakit papikit-pikit na ang mata niya. Pero nang tumunog ang notification bell ng laptop niya, nagising siya at napakunot ang noo. Nix Boutique? Dali-dali niyang tinawagan ng sekretarya para itanong ang kanyang napansin. Hello? May list pa ba tayo na sumali last year sa runway event natin? Can you check kung may sumali na ang name ay Nix Boutique? Tanong niya sa sekretarya mula sa telepono. Wait, let me check. Naghintay siya na ilang segundo para malaman kung may kasali nga na Nix Boutique. Dahil bago sa kanyang mata at pandinig yun. Sir, wala po. Tinignan ko rin po yung list last year, pero wala. I think bago lang po sila. Should we decline them? No. Give them opportunity to show their gowns. Thank you. Kinabukasan, sinadya ni Jess na gisingin ng maaga ang ate niya. Ate gising! Approved na yung registration natin kagabi. Oh, at dahil approved na yun, ikaw na magpapasa ng samples natin. Inaantok niyang sagot kay Jess. Bakit ako? Dapat ikaw. Agad na umupo si Nix kahit paantok na antok ito. Sino ba may gusto nito? Ikaw, di ba? Oo, pero butik mo naman yun. Abot mo na lang sa kanila. Kaya mo na yan. Naiirita niyang sagot kay Jess. Natahimik saglit ang kapatid niya. Ayaw mo ba makita ng CEO ng clothing line na yon? Kung sino ka? Jess, sa tingin mo ba talaga interesado ako dyan? Sinabi ko naman sa'yo baka pagtawanan nila tayo dyan. Ang OA mo ate? Sige na nga, ako na nga magpapasa. Basta hindi ka magbaback out ha. Buong araw, abala si Carlos sa kanyang opisina. Sunod-sunod pa rin ang taong nagre-register sa link na kanilang ibinigay. Ngunit di pa rin maalis sa isipan ni Carlo kung sino ang may-ari ng Nix Boutique.
Ayaw man niyang isipin na baka kay Nix ang butik na yon, pero hindi niya talaga maiwasan isipin dahil kapangalan nito ng dati niyang kasintahan. Gaya ng sabi ni Nix sa kapatid na si Jess, nagdala nga ito ng example gown sa kumpanya ni Carlo. Ito yung mga sample gowns by Nix Boutique, sabi ni Jess habang kausap ang sekretarya ni Carlo. Pwedeng iwan niyo na lang dito? May email at contact number naman. Tatawagan ko na lang kayo kung ano magiging feedback ni Sir dito. Sige po, thank you. Diretso uwi ang kapatid ni Nix habang nagluluto naman siya sa kanilang kusina. Hindi muna siya nagbukas ng butik dahil mas pinag-iisipan niya kung ano ang mga gowns na kanyang dadalhin sa event. 3 araw pa ang natitira bago ang runway event at 5 gowns ang pwedeng ipang-entry doon kaya todo hanap siya ng gowns na mga dinrowing niya noon. Jess, ano sa tingin mo dito ang pwede? Iisa pa lang yung napipili ko eh. Yun yung white na gown. Aling gown ate? May white ka bang ginawa nun? Takang tanong ni Jess. Bahagyang natigilan si Nick sa tanong ng kapatid. Ang gown na dati niyang dinrowing ay pangarap nila noon ni Carlo na isuot ni Nick sa kasal. Yung gown na pangarap namin ng Kuya Carlo mo na susuting ko sana noon. We, patingin? Anang kapatid sabay kuha ng design na nasa papel. Ang ganda ate, nagawa mo na to? I mean, natahi mo na? Tumango naman si Nick sa kapatid bilang pagtugon. Oo, nasa butik yan, isa sa mga kwarto doon. Hindi mo to nakwento sa akin. Nagtatampong sabi ni Jess. Bumuntong hininga si Nick at muling nagsalita. Tara na, maghanap na tayo na iba pa isasali natin sa gowns. Lumipas ang 3 araw at nakapili naman sila. Halos ang 5 nilang napili ay ready to wear na. May ilan lang na tinanggal at idinagdag para mas makita ang ganda ng bawat damit. Maaga pa sila sa venue. Sa likod ng mismong stage, may kanya-kanya silang kwarto para sa mga modelo at designer. Morenang babae ang napatapat na model kay Nix. Hindi siya sigurado kung babagay ang gowns na dala niya sa kulay ng model pero ngumiti siya rito at nagtiwala. Ma'am, pasuot na po ng first gown. In few minutes po irarampa na nila yan. Sabi ng isang staff. Pwede ko pa malaman kung ilan sila maglalaban-laban? Magalang na tanong ni Nix. 10 po sila na models at 50 na gowns ang makikita sa stage. Dahil po tig-5 kayo bawat designer. Ang dami pala nila. Thank you. Kasama ni Nix ang kapatid na si Jess. Dahil sila lang naman dalawang laging magkasama sa tuwing kailangan nila ng tulong. Pwede po kayo manood sa labas. Tara ate, pwede pala. Nanood sila doon at hindi maiwasan ni Nix na mamangha sa ganda ng setup ng event. Habang si Carlo naman, hindi pa nagsisimula ang event, tila pagod na at gusto na lang umuwi sa kondo niya. Para sa kanya, walang bago sa mga gowns na irarampa ng bawat model. Pero na makita ang isa sa kanilang model na may suot na white gown, naagaw nito ang atensyon ni Carlo. Teka, parang kilala ko yung gown na yun Aksidente lang ba? Na makita ko ang pangarap namin na gown ni Nix, hindi ako pwede magkamali. May kopya rin ako na indinrowing yung damit na yan. Tinandaan ni Carlo ang mukha ng model. Halos sa lahat ng model doon lang nakatitig si Carlo. Hinihintay niya ang bawat gowns na irarampa ng babaeng nagsuot ng white gown. Ate, ate! Agaw pansin na pagtawag ni Jess sa kapatid, habang marahan na hinahampas ang braso nito. Ano ba? Sagot naman ni Nix na abala sa panonood. Ate, si Kuya Carlo ba yun? Ha? Nasaan? Agad na ginapang ng kaba si Nix nang ituro ni Jess ang pwesto na kinaroroonan ng lalaki. Siya nga ate! Uy, ano ka ba? Huwag kang turo ng turo. Hayaan mo na siya at baka isa siya sa mga judge. Ang gwapo pa rin niya ate. Tingin mo ba may bago na siyang girlfriend? Sinamaan ang tingin ni Nix ang kapatid at hindi na muli itong kinausap. Pero dahil tinuro yan ng kapatid niya kung nasan si Carlo, hindi niya maiwasang sulyapan ng lalaki. Minsan, mabilis na nag-iiwas siya ng tingin kapag gumagalaw si Carlo dahil baka makita siya nito.
May I request to know the name of this lady number 8? Sabi ni Carlo sa isang staff na nandun. Her name is Kisses. Model po siya ng NYX Boutique. I like their gowns. Nakapili na ako. Put them in top 5 list. The rest is judges na ang bahala. Umalis na si Carlo sa upuan dahil may tumatawag sa kanyang cellphone. At tulad ni Carlo, lumabas din si Nyx dahil nahihirapan siyang huminga sa dami ng tao. Mabilis na natapos ang pagrampa ng mga modelo at halos lahat ng boto ng mga tao nakuha ng NYX Boutique. Halos magkalapit lang sila pero hindi sila nakita. Sa kaliwa dumaan si Carlo habang si Nyx naman ay sa kanan. Ate, saan ka ba galing? Lumabas muna ako. Parang nasusuffocate na ako kanina eh. Anong nangyari? Tapos na ba? Ate, hindi ka maniniwala. Kasali sa top 5 yung gowns natin. Masayang sabi ni Jess. Paano? Baka isipin ng mga tao nagbayad tayo ah. Hindi naman tayo si katulad ng kalaban natin eh. Ako hindi ko rin alam ate pero ang bait ng Diyos sa atin para isali niya sa top 5 yung gowns natin. Hindi ka agad makapag-react ng ayos si Nyx. Dahil hindi siya makapaniwala sa narinig. Para bang napaka-imposible ng bagay na yun para sa kanya. Kung tutuusin, mas sumisigaw ang kagandahan ng ibang gown kumpara sa design ni Nyx, na halos normal lang pero elegante. Muling nagpatuloy ang runway event. Hindi alam ni Nyx na may bidding rin sa mga gowns kaya laking gulat nila nang biglang may kumuha sa white gown na gawa ng babae. Hala, may bidding pala. Hindi siya nakalagay sa post. Agad na react ni Jess. Hindi pwedeng mabili yung white gown. Kabadong saad ni Nyx. Hindi mo ipagbibili yon? Pero paano yon? Hindi na masagot ni Nyx ang tanong ng kapatid at kaagad niyang kinausap ang staff ng mismong event. Miss, hindi po pwedeng ibid yung white gown na suotin number 8. Pagkausap niya sa staff, kinakabahan pa siya dahil baka imposible nang mabawi pa yung dress. Bakit ho? Hindi pa ba kayo na-inform na lahat ng dress at gowns na irarampa magkakaroon ng bidding? Umiling siya habang marahan niyang nilalaro ang kanyang daliri. Kahit alin na lang sa 4 na gowns, wag lang yung white. May sentimental value yung gown eh. Sige po, sasabihin ko po sa MC natin. Pinanood niyang magpunta sa MC ang staff at para siyang nabunutan ng tinik sa lalamunan nang tumango ang MC at kaagad yung sinabi sa lahat. Ladies and gentlemen, ang white gown po na suotin number 8 ay hindi pwede sa bidding. The owner requested to keep the gown as hers. I'm sorry sa mga nagbid for that gown. Kumunot ang noo ni Carlo nang marinig ang sinabi na MC. Malakas ang kutob niya na may koneksyon. Ang white gown na yon kay Nyx. Natapos sa event, na halos ang 4 na gown si Nyx nakuha ng mga mayayamang naroon. Madaling araw na sila nakauwi at si Nyx na ang magiging supplier ng mga design ng clothing line nila Carlo dahil sila ang nanalo. Napansin mo ba yung gown na suotin number 8? Tanong ni Carlo na hindi pa rin makaget over sa nangyari. Oo, ang gaganda ng gowns. Yun ba yung NYX Boutique? Sila yung nanalo, hindi ba? Tanong ni Atlas na makauwi sa bahay. Oo, gusto kong makilala kung sinong owner ng boutique na yun. Hindi ba owner ang nagpasa ng mga sample designs? Umiling si Carlo. Hindi ko naabutan kung sino nagpasa ng sample ng NYX Boutique. Malakas yung pakiramdam ko na connected ang boutique na yun kay Nyx. Sa halip na maging seryoso si Atlas, natatawa niyang tinuro ang mukha ni Carlo. Nakita mo lang na Nyx yung unang pangalan ng boutique, iniisip mo na siya agad yun. Di ka pa rin talaga nakaka-move on sa kanya. Sino bang hindi makaka-move on doon? Halos kulang na lang sa relasyon namin ay kasal. Pero madamo talaga sa inyo ang tadhana. Malay mo naman this year magkita kayo. Baka maayos niyo pa. Ilang araw nang nakalipas nang manalo sila sa runway event ng CCG Clothing Line. At may mga dumating na customers. At mas dumami pa yon. Nang sandaling malaman ng mga tao na butik ni Nyx ang nanalo. Agad din siyang nagkaroon ng kontrata sa kumpanya nila Carlo. Sa halip na ipakilala ni Nyx ang totoong identity niya, mas pinili niyang maging confidential sa ganung bagay. Ganun ba ka-sensitive yung may-ari ng butik na yun?
para pati identity niya itago niya sa atin. I mean, we're partners. Takang sabi ni Carlo. Siguro naman may mas mabuting rason na may-ari. Tsaka yung ginawa ng may-ari makakatulong sa kumpanya mo. Dahil sa'yo sila lalapit. How do you say so? Since di nila alam ang identity na may-ari ng butik, may tendency na sa'yo lumapit ng iba't ibang negosyante. Tulad mo kung sakaling gusto nila magpagawa, o di kaya mag-direct sila sa butik na yon at babaliwalain kung sino may-ari ng shop dahil for sure, may mga tauhan siya doon. Sabi ni Atlas na akala mo talaga exposed sa mga negosyo. I can't see the difference, Atlas. Prangkang sabi ni Carlos sa pinsan. Napakamot sa ulo ang lalaki dahil sa kahihiyan. Sa mga susunod na araw magbibigay na si Nix ng designs at ready-to-wear gowns sa CCG clothing line. Dahil yun ang naging usapan nila. Hanggang ngayon, si Jess pa rin ang pumupunta sa kumpanya para makipag-usap. Bihira nga lang siyang makapunta doon dahil nag-aaral pa siya. Sobrang daming opportunity ang dumating kay Nix nang manalo siya. May mga kumpanya na rin na gustong kunin siya pero mas nag-focus lang siya sa CCG. Ate, may email sa iyo ang CCG Clothing Line Company. Balita ni Jess sa kapatid. Habang prenteng nakaupo. Anong sabi? Sagot naman niya habang abala sa pagtatahi. They are requesting to have dinner with you daw. Dinner? Kailangan ba yun? Mag-email ka rin, sabihin mo thank you pero hindi ako tumatanggap ng ganyan. Ayaw ba talagang ipaalam ang identity mo? Sayang kasi. Jess, napag-usapan na natin to. Pumayag sila. Kung ipagpipilitan nila ang identity ko, ikat na lang natin ang kontrata. Araw-araw, nagbibigayan sila ng idea at design ng kumpanyang yon. Buong akala niya hindi magtatagal ang partnership nila ng kumpanya. Pero malapit na mag-isang taon ang partnership nila at doon lang sa dinner na yon pumayag si Nix. Dahil alam niyang mahalaga yon at para makapagpasalamat siya. Sorry po, late ng konti. Hello? Paghingi niya ng paumanhin sa isang lalaking nakatalikod. Atlas? Takang tanong niya nang humarap ito. Oh, Nix, anong ginagawa mo dito? Tanong ng pinsan ni Carlo. I came here for dinner with CCG CEO. Ikaw ba? Huwag mo sabihin ikaw ang CEO ng clothing line company. Tumawa si Atlas at umiling. Hindi, I'm here also to celebrate. Hindi mo pa kilala ang CEO? Tsaka bakit ka may dinner with CEO? Ako kasi may-ari ng Nix Boutique. Ilang beses na silang nagpa-unlock ng dinner pero lagi kong tinatanggihan. Pagkukwento niya, oh my, panigurado magugulat si Carlo dito. Saad ng lalaki na hindi niya narinig. Ha? May sinasabi ka, Atlas? Wala. Sabi ko ang gaganda ng mga designs at ready-to-wear gowns mo. Hintayin na lang natin yung CEO parating na yan. Iginiyan ni Atlas si Nix sa isang mahabang lamesa at doon sila naupo. Kinakabahan at di mapakali si Nix dahil ito ang unang beses na makikita niya ang CEO ng kumpanya na kanyang dinidisenyohan. Habang si Carlo naman sabik na makilala kung sino ang owner ng butik na kanyang hinahangaan. Halos isang taon niya na rin hinihintay ang pagkakataon na ito para doon. Where are you going, Carlo? Tanong ng kanyang ina na kasama si Hailey. May dinner kami with the owner of Nix Boutique. Mauna na ako. Aniya habang abalas sa pag-aayos ng relo. May family dinner tayo kasamang pamilya ni Hailey. I-cancel mo muna yung dinner mo sa owner ng boutique. Mas importante ang dinner natin para mapag-usapan ang kasal nyo. If I cancel this, it will take another month or year bago muling pumayag ang owner na makapag-dinner. That's okay. Tsaka sino bang kasama mo dyan? Maybe he can meet the owner of that boutique for a while. Napabuntong hininga si Carlo at walang nagawa. Hindi naman niya sineryoso ang bawat dinner na pinupuntahan niya kasama ang pamilya ni Hailey. Dahil wala naman siyang gusto dito. Tanging respeto lang ang binibigay niya sa pamilya ng babae. Matagal pa ba yung CEO? Naiinip na tanong ni Nix kay Atlas. Nakasalukuyang kabababala na cellphone. Nako Nix, I'm sorry daw. Hindi daw makakapunta yung CEO.
May importante siyang dinner with his family. Ako na lang daw muna humarap sa'yo. Sabi ni Atlas at nakita niya kung paano umirap si Nix. Ano ba yan? Pinaghandaan ko pa naman to para makapagpasalamat sa kanya tas di siya dadating. Importante din naman ang dinner na to ah. Pakisabi sa kanya wala siyang isang salita. Napatawa naman si Atlas dahil halos gigil na si Nix sa pagkakasabi nun. Chill. Total wala naman tayo hihintayin, kumain na tayo. Tama. Sa sunod pagkatapos ng dinner na to, huwag mo sa kanya sasabihin kung sino talaga ako. Hayaan mo siya mabaliw kakaisip kung sino yung magandang babae na magaling mag-design ng mga gowns. Iritang sabi niya at kumindat kay Atlas. Hindi napigilan ni Atlas na guluhin ang buhok ni Nix. Dahil wala pa ring pagbabago ang dating kasintahan ng kanyang pinsan. Sinulit nila ang oras na kumakain sila at nagkukwentuhan, habang si Carlo naman walang emosyong nakaharap sa pagkain. Bakit hindi ka kumakain, Carlo? Tanong ng babae. Wala akong gana. Malamig niyang tugon. Sabi ni tita may dinner ka daw ngayon, ba't di natuloy? You think? Hahayaan ako ni mami doon? Alam mong wala akong gusto sa'yo, pero you keep on pushing this marriage. Hindi lang naman ako may gusto nito. Your parents wants this also. Ikaw lang ang may ayaw. Pumapayag ka talaga na maikasal ka sa lalaking di mo gusto? Kung ikaw yan, oo. Ngumisi si Carlo at muling nagsalita. You don't know how to keep your word then. Matapos sabihin yun ng lalaki, tumayo siya at umalis sa lugar na yon. Sa kabilang banda naman ay si Atlas at Nix na walang humpayang tawa habang nasa sasakyan sila. Nandito na pala tayo. Sabi ni Nix nang makita ang kanilang bahay. Thank you sa paghatid ah. You're always welcome. I enjoyed this dinner with you anyway. Basta, yung favor ko. Huwag mong sasabihin sa lecheng CEO na yan kung sino ako. Okay, promise. Kumaway lang si Nix sa kanya at pumasok na sa loob ng bahay. Si Atlas naman, nakangiti na nagmaneho pa uwi. Pagdating niya doon, nagulat siya na makita si Carlo na nasa sofa at umiinom ng alak. Ba't ka nagiinom? Akala ko may dinner kayo kasama ang pamilya ni Hale. Tanong ni Atlas at napalingon sa gawin niya ang lalaki. I walked out. Hale is irritating me. Kamusta pala yung dinner mo sa owner ng boutique? It was fun. I enjoyed that dinner. Agad kumunotong noon ni Carlo at bahagyang umayos na upo. What do you mean you enjoyed? Nakilala mo siya, di ba? Can you tell me who is she? Yun lang. After ko sabihin sa kanya na hindi ka makakadalo, parang nagalit siya. At sinabi niyang huwag ko sasabihin kung anong pangalan niya at mukha. At nag-promise ako na hindi ko sasabihin, so sorry bro. Are you serious? Hindi makapaniwala ang tanong ni Carlo. Oo. She even called you, walang isang salita. Mas lalong hindi makapaniwala si Carlo nang malaman na gano'n ang sinabi ng babae sa kanya. Mas nagkaroon siya lalo ng interes na alamin kung sino nga ba ang may-ari ng butik. Isang linggo ang nakalipas at walang araw na hindi inisip ni Carlo kung kailan niya makikilala ang may-ari ng butik na yon. Abala pa si Nick sa paglilista ng mga gowns na ipipick up sa mismong shop niya nang biglang dumating ang isang hindi niya regular customer. Good morning po. May ready-to-use gowns na po ba kayo? Tanong ng isang babae. Napalingon si Nix sa babae at nagulat siya na makita ang kapatid niya ni Carlo. Ara? Ikaw nga! Kamusta ka na? Nakangiting tanong ni Nix. Ate! Ngayon lang ulit kita nakita, I'm fine. Nagtitingin lang ako ng gown na isusuot. Sa'yo pala ang butik na to? Hindi ba ito yung nanalo sa event nila kuya sa company? Kuya? Kay Carlo ang CCG Clothing Company? Oo ate, di mo pa alam? Walang idea na tanong ng kapatid ni Carlo. Umiling si Nix pero sa halip na pag-usapan pa nila yon, nagtanong na lang siya kung saan gagamitin ang gown. Sa prom ba? Sa kasal po, abay po kasi ako. Sandaling natigilan si Nix at napatitig kay Ara. Pero kaagad din namang nakabawi. Kasal? Ikakasal na ang kuya mo? Hindi ate, para sa pinsa namin. Kasali din si kuya so baka pumunta siya dito para magpasukat. O tumingin. Ay, bakit di na lang kita isuggest sa kanila para
Isang designer na lang. Wag na, Ara. Nakakahiya sa kanila. Why? Kilala ka naman nila. At boto sila sa'yo noon hanggang ngayon. Mukhang hindi naman totoo yung sinasabi mo. Hindi pa kasi ako handang makita yung kuya mo tsaka magulang niyo. Nako, don't mind them. Sasamahan kita until matapos yung pagsusukat. Bakit kasi hindi ka pinaglaban ni kuya kila mami? Nakangusong sabi ni Ara. Sigurado ka ba? Ara, let's not just go back to what happened. Huwag na nating balikan na nakaraan. Oo, sige. Kakausapin ko sila and then babalik ako dito kasama yung bride and groom para makausap mo sila. Kinabukasan, tulad ng nakasanayan niya, maaga siyang nagbukas ng shop at hinintay si Ara. Good morning, Ate Nix. Kasama ko sila ate at kuya ngayon. Kayo na lang mag-usap. Good morning po sa inyo. Upo po kayo. Malugod na pagtanggap ni Nix. Pansin ni Nix kung paano mamangha ang customer sa mga nakadisplay doon na gowns. Ara said na you're a fashion designer. At ang gaganda ng gowns mo. We want to ask you as our designer para sa mga susuotin ng mga abay. Sabi ng babaeng ikakasal. Pwede po bang malaman kung ilan yung gagawan? Kasama rin po ba yung sa mga lalaki or babae lang? Free ka ba ngayon? Balak namin isang designer lang ang babae at lalaki. Yes po, free naman po ako ngayon. Ngayon din po ba magsusukat? Tumango ang babae. Ang fiancé naman ito tahimik lang sa gilid habang nakahawak sa bewang nito. Oo, para marami kang time makagawa. This coming March 15 ang kasal. Napatingin siya sa kalendaryo. Kasalukuyang February 22 ang araw. Ilan po ba susukatan? 15 sila. At pwede sila sukatan sa family house para hindi hassle. Okay lang ba? Opo, okay lang. Ihahanda ko lang yung gagamitin ko. Mabilis na naihanda agad ni Nick sa mga gamit at sumama kina Ara. Buong akala niya, ang bahay na tinutukoy ng bahay ikakasal ay bahay nila mismo ng kanyang magiging asawa. Pero pamilyar siya sa itsura ng labas ng bahay. Ma'am, akala ko po sa bahay niyo. Yes, bahay nga namin. Oh, sorry, I forgot to mention na bahay pala namin magpipinsan. Literal na family house. Bahay ito nila, Carlo. Hindi ako pwede magkamali. Kahit pa 3 taon na nakalipas, tanda ko pa rin na itsura ng bahay nila. Okay ka lang ba, Nix? Tanong ng babae. Oo, nagulat lang. Tumawa ito sa kanyang sinabi. O nga pala, madalas ka dito nung kayo pa ni Carlo. Nahihiyang umiti si Nick sa babae at sumunod na lang sa kanila. Kakaibang kaba ang naramdaman ni Nix. Dahil muli niya makikita ang lalaking kanyang minahal, 3 taon ang nakalipas. Umiling at huminga siya ng malalim para itigil ang kanyang pag-iisip tungkol kay Carlo at nagsimula ng magsukat sa mga babae. Samantala si Carlo naman ay bagong ligo. Hindi agad lumabas ng kwarto hanggang hindi pa siya nasusukatan. Sir Carlo, pinapatawag na ho kayo sa baba. Kayo na raw po ang susukatan. Saad ng kasambahay na kumatok sa pinto niya. Okay, pababa na ako. Hindi na masyadong nag-ayos ng sarili si Carlo dahil susukatan lang naman siya. Isang sando at cream na short ang kanyang suot pababa. Sandali pa siyang natigilan na makita ang likuran ng babaeng nagsusukat. Teka, siya ba to? Imposible. Pero kilala ko ang kanyang likuran. Ang kanyang katawan mula ulo hanggang paa. Si Nix ba to? Carlo, come here na. It's your turn. Ikaw na lang hinihintay at si Atos para makauwi na si Nix. Napalanok siya at napatigil si Nix sa pagsusukat. Nang marinig ang pagtawag sa pangalan ni Carlo. Kinakabahan pa siya habang kausap ang kanyang sinusukatan. At matapos yung sukatan ng isang lalaki, si Carlo na ang sunod. Kalmado at parabang hindi kilala ni Carlo ang babaeng kanyang kaharap. Kitang-kita niya naman ang pagkabalisa ni Nick sa presensya niya. Sir, shoulder niyo po muna yung susukatin ko. Drop the formality. Just call me by my name. Sige po. Tahimik na sinukat ni Nick ang balikat ni Carlo. Hindi niya kita ang mukha ng lalaki dahil nasa likuran siya nito. Hanggang sa mga oras na yon,
May epekto pa rin talaga kay Nix ang presensya ng lalaki. Nagpatuloy si Nix sa pagsusukat kay Carlo at mabilis yun natapos. Kakaibang kaba ang naramdaman ni Carlo na sukatan siya ni Nix. Sumunod naman si Atlas na pinsan din nila Carlo. Di mo sinabing pupunta ka dito. Nagkita tayo ng isang araw. Sabi ni Atlas. Nabigla lang din ako eh. Si Ara naman yung dahilan kaya ako nandito. Hindi ba sa'yo, Nix Butik? Pambubunyag ni Atlas. Sinamaan siya ng tingin ni Nix dahil sa sinabi, habang si Carlo naman hindi makapaniwala sa narinig mula sa pinsan. Sa'yo ang butik na yun? Oo. Are you single, Nix? Biglang tanong ni Atlas. What the fuck? Agad na reklamo ni Carlo. Yes, sagot naman ni Nix. Pero wala akong balak sa ganyan ngayon. It's okay, I can wait naman. Anong tipo mo pagdating sa lalaki? Tanong ni Atlas na alam naman ni Nix na inaasar lang nito ang pinsan. Atlas, stop asking that kind of question to her. Inis na sabi ni Carlo. Binalingan siya ni Atlas ng tingin. Bakit ba? She's single and I'm single. Wala namang problema doon. Huwag mo sabing nagsiselos ka. Di ba nag-break na kayo 3 years ago? Muling ibinalik ni Atlas ang tingin sa babae. So Nix, anong tipo mo? Alanganing sumagot si Nix pero kalauna nagsalita ito. Wala akong specific na tipo pero ang gusto ko lang yung kaya magtiwala sa akin at sa ginagawa ko. Bakit? Di ba kaya magtiwala ng ex mo sa'yo? Walang hiya pala siya kung ganun. Sa bilis ng pangyayari, natumba na lang sa sahig si Atlas at agad kinwelyuhan ni Carlo. Mabuti na lang at tapos ng sukatan si Atlas bago yun mangyari. Nagigilty ka ba, Carlo? Look at her now. She's a fashion designer. You made her doubt herself. You hurt her tapos ngayon ikaw pa ito magagalit? Buwelta ni Atlas. Pwede ba tumigil nga kayo? Saway ng bride-to-be. Carlo, duwag ka. Kung may bala kang suyuin at balikan siya, magpalakas ka muna. Magulang mo mga kalaban mo. Kaya ko siyang ipaglaban. Ba't di mo ginawa way back then? Hindi kaya ni Nix marinig ang magiging sagot ni Carlo kaya nagsalita siya. Wala na ba ibang susukatan? Nakalimutan ko may gagawin pa pala ako sa butik eh. Natigilan na magpinsan sa sinabi ni Nix. Hindi naman makatingin ang babae kay Carlo. Kahit alam pa niya nakatingin sa kanya ito. Kumain ka muna, nagpaluto kami. Hindi na nakatanggi si Nix nang marahan siyang hilahin ng bride-to-be papunta sa kusina. Mas lalong hindi nakagalaw ng ayos si Nix nang tumabi sa kanyang kanan si Carlo habang sa kaliwa ay si Atlas. Panayalunok niya na para bang gusto na lang umalis sa lamesang yun. Anong gusto mo? Ako na, kaya ko naman. It's okay, bisita ka dito. You want shrimp? Maglalagay na sana si Atlas sa plato ni Nix ng hipon nang biglang umubo at mabahing si Nix. Malakas ang allergy ni Nix pagdating sa seafood, lalo na ang hipon, na kahit maamoy niya lang kaagad magre-react ang kanyang katawan. Okay ka lang ba? Walang idea na tanong ni Atlas. Fuck, ilayo mo yung hipon sa kanya. May allergy siya sa seafood. Natatarantang sabi ni Carlo. Biglaan na naging pagkilos ni Carlo nang makitang nagsisimulang mga si Nix at nahihirapan sa paghinga. Nix, may dala ka mang gamot mo? Tumango si Nix at tinuro ang kanyang bag. Mabilis na tumayo sa upuan si Carlo at kinuha ang bag ni Nix. I'm sorry. I didn't know you have allergy. Saad ni Atlas. Okay lang, aksidente lang naman. Drink this. Maautoridad na utos ni Carlo na agad namang ginawa ni Nix. Hindi na nakakain si Nix kahit pa bigyan siya ng ibang pagkain. Nagpahinga na lang siya sa sala bago umuwi. Okay ka na ba? Tanong ni Atlas. Oo, mabilis lang talaga mag-react yung katawan ko sa allergy. Still, kilala ka pa rin ni Carlo. Malakas ang kutob ko na mahal ka pa rin niya. Pagak na tumawa si Nix kay Atlas. Ayaw niyang maniwala. Dahil ang pinapakita ni Carlo ngayon halos kabaliktaran. Ako, imposible. 3 taon na ang nakalipas. For sure, may mga babae na yan na dinidate. Di ka maniniwala. Pero, dinala namin siya sa bar para maglibang. Pero ang ginawa niya lang doon, uminom ng alak at matulog. Mas malaya siya ngayon na makahanap ng babae.
Unti-unti na siya nagiging independent na tao. Halata man na wala akong pakialam, pero sa loob ko masaya ako nakalaya siya sa akin. Hindi ba siya nagpaliwanag sa'yo? May malalim siyang rason kung ba't niya ginawa yun. Umiling si Nix at mapait na ngumiti. Hindi. Sinabi niya lang sa akin na walang mararating yung hilig ko sa pagguhit. Pero okay na ako. Nahirapan lang ako nung una kasi hindi naman siya nag-cheat. Matapos yun, nagpaalam na rin si Nix na aalis na. Sakto naman ang dating ni Carlo sa sala. Aatid na kita. Di na kaya kong bumiyahe. Gusto lang kita makausap. Napalingon si Nix kay Atlas at nakita niyang tumango ito. Napabuntong hininga siya at saka sumunod palabas kay Carlo. Sakay sa kotse ng lalaki, naging tahimik lang si Nix. Tuwang-tuwa si Carlo na pumayag si Nix na makausap siya. Sinasadya niyang bagalan ng takbo ng sasakyan para makausap ng maayos ang babae. Okay ka na ba? Tanong ni Carlo. Oo, ano bang pag-uusapan natin? Diretso ang tanong ni Nix dahil hindi niya malaman kung ba't gusto pang makipag-usap nito. Tungkol sa relasyon natin 3 years ago. Pwede bang pahilumin mo na yung sugat na dulot noon? Gusto ko lang din malaman ko ano meron sa inyo ni Atlas. Kumunot ang noon ni Nix sa naging tanong ni Carlo. Yan ba ang dahilan kung ba't gusto mo akong ihatid? No, pero mapapalagay ang loob ko kung malalaman ko ang sagot. Hindi ko kailangan sabihin sa iyo ang mga nangyayari ngayon sa buhay ko. Natigilan si Carlo sa naging sagot ni Nix sa kanya. Gusto kong bumawi sa iyo. After how you judge me? How you doubted my skills? Mapait na tanong ni Nix. Nix, may rason kung ba't ko yun ginawa. Ang hirap para sa akin gawin yun pero kailangan ko. Bakit sa dinami-raming rason? Yun pa talagang hilig ko ang gagamitin mo. Pwede mo naman kasi sabihin na nagloko ka o di kayo na fall out of love ka kasi honestly mas okay pa yun eh. Mas okay pa yun ang nalaman ko. Nix, hindi. Please hear me out. Mas madaling makakausad kung sakaling yun ang nalaman ko. Kasi hanggang ngayon hinihintay ko pa rin yung paliwanag mo. Yung totoong rason. Ang hirap kasi natatanungin ko pa yung sarili ko kung may mali ba sa akin kahit alam kong wala. Kahit alam kong ginawa ko ang lahat ng kaya ko sa relasyon natin noon. Ipapaliwanag ko sa'yo lahat-lahat. Itatama ko lahat ng mali na gawa ko. Ipapanalo ulit kita. Hintayin mo yung paliwanag ko. Hindi muna ngayon kasi alam kong pagod ka. Ako mismo lalapit sa'yo para mag-explain. Tahimik lang na bumaba ng sasakyan si Nix sabay pasok sa kanyang butik. Napatingala naman si Carlo nang makalabas si Nix ng sasakyan. Hindi niya maiwasang sisihin ang sarili, lalo pa't nalaman niyang hindi pa rin talaga okay ang babae. May parte sa katawan ni Nix na umaasa at naghihintay siya sa paliwanag ng lalaki. Pero ayaw niyang umasa sa wala. Pag-uwi ni Carlo sa kanilang bahay, naroon pa rin sina Atlas. Lahat sila nakatingin kay Carlo na naghihintay ng sasabihin. Naihatid ko siya na maayos. Malumanay sabi ng lalaki. Nakapag-usap ba kayo? Tanong ng bride-to-be. Oo, she's still in pain. Aniya na parang hirap na hirap siyang sabihin yon. Hindi mo siya masisisi. Kalaban ka niya mismo sa relasyon niyo eh. Gusto ko siyang ipanalo. Sigurado na ako na siya ang endgame ko. Pero hindi ko alam kung paano siya ilalaban sa magulang ko. Kailangan mong maging malakas. Huwag mo siyang guluhin kung sa tingin mo mahina ka pa para ipaglaban siya. Kasi pahihirapan mo lang siya kung ganon. Sa kondo muna ako. Pakisabi kila ma'am na hindi muna ako uuwi dito. Napahilamas naman sa mukha si Nix gamit ang kanyang 2 palad nang makapasok sa kanyang butik. Buong akala niya, okay na talaga siya. Dahil hindi niya nakita sa loob ng 3 taon ng lalaki pero traidor ang kanyang puso. Gusto niyang gumanti kay Carlo pero alam niya sa sarili na hindi niya yun magagawa. Ang sakit-sakit. Humikbi si Nix. Mabuti na lang walang tao sa kanyang butik, kundi siya lang. Saktong dumating naman ang kanyang kapatid. Ate, okay ka lang? Ba't ka umiiyak? Nag-aalalang tanong ni Jess. Nakausap ko si Carlo. Siya rin pala ang CEO ng CCG Clothing Line. Akala ko okay na ako eh, pero hindi pa pala. Masakit pa rin at ang taka ko lang kasi umaasa pa rin ako. Pilit na pinatatahan ni Jess ang kanyang kapatid dahil wala naman siyang ibang maitutulong dito kundi
Maging sandalan siya nito. Hinayaan muna siya ni Jess na umiyak para maibsan ang sakit na nararamdaman niya bago siya magpatuloy sa paggawa ng gowns. Katulong ni Nick sa kanyang butik ng araw na yon si Jess. Isang linggo ang nakalipas simula nang mangyari yon. At isang linggo na rin siyang hindi nagbibigay ng bagong design sa kumpanya nila Carlo. Patuloy pa rin sa paggawa ng gowns at suits si Nick sa kanyang butik nang biglang dumating doon ang lalaki. Nang ginagawa mo dito? Puno na pagtataka na tanong niya. I just want to give this flower to you. Kinakamusta ka din ni ate pati yung gown at suits. Nadismaya si Nick nang malaman na yun lang pala ang sadya ng lalaki sa kanyang butik. Oo, okay na yung iba. Nung kalahati naman ginagawa ko pa. Yun lang ba sadya mo dito? Oo. Also, nagpa-deliver ako ng pagkain dito. Kumain ka muna pag nakarating yon. Tumangulang si Nick at tinanggap ang bulaklak na bigay ng lalaki. Ipinatong niya yun sa isa sa mga lamesa niyang naroon na halos mga bulaklak din ang laman. Hindi pa alam ni Carlo kung paano siya magpapaalam kay Nick dahil sa awkward nilang sitwasyon. Nadala mo ba sa kanya? Tanong ni Atlas. Oo. Eh ano sinabi mo? Siyempre magtatanong yun kung para saan ang bulaklak. Sinabi ko kinakamusta ni ate yung mga gowns. Ano? Ba't di mo pa dinretso yung pakay mo? Kailan ka magpapaliwanag sa kanya? Pinaghihintay mo yung tao. Ayokong sa butik niya mismo ako magpaliwanag. Anytime may darating doon na tao na puputol sa pagpapaliwanag ko sa kanya. Kailan ka magpapaliwanag? Kahit ako naguguluhan sa'yo tagal mong dumiskarte. Tapos magagalit ka kapag may pumaporma sa kanya. Napakamot na lang na ulo si Carlo sa sinabi ng pinsan. Tahimik lang at walang gana si Nick habang nagliligpit sa kanyang butik nang makita niya ang kapatid na nakatingin sa bulaklak. Palabas na sila ng butik na mga oras na yon na magsalita si Jess. Ate, hindi mo pa iuuwi yung bulaklak? Sino nagbigay niyan? Di na, dyan na lang siguro. Matamlay na sabi ni Nix. Bakit ate, sayang naman. Dalhin mo na ilagay mo sa kwarto mo. Walang nagawa si Nix kundi dalhin ang bulaklak pa uwi. Inilagay niya ngayon sa kanyang kwarto sa tapat ng bintana. Sandali siyang napatitig sa bulaklak na bigay sa kanya ni Carlo. Kailan siya magpapaliwanag? Hindi ko ipipilit na makipagbalikan. Gusto ko lang malaman ang totoong rason para pwede na makausad. Sa mga sumunod na araw, halos magtaka si Carlo nang malaman na hindi na nagbibigay ng panibagong design si Nick sa kanila. Maging siya napapatanong sa naging kilos ng babae na halos walang paramdam sa kanila. Sinadya talaga ni Nick na hindi magbigay. Dahil hindi niya alam kung worth it pa ba ituloy ang partnership na meron sila sa kumpanya. Isang gabi, matutulog na sana si Nick nang tumunog ang kanyang cellphone. Wala sana siyang balak sagutin yun, pero nagtaka siya kung sinong tumatawag dahil hindi naman registered number ang nasa caller ID. Hello, sino to? Wala siyang natanggap na sagot mula sa kabilang linya, pero alam niyang may nakikinig sa kanya. Habang si Carlo naman hindi alam kung ano itutugon sa sinabi ng babae. Pinagtitripan mo ba ako? Please lang, pagod ako. Huwag ka namang trip kung sino ka man. It's me, Carlo. Are you free tomorrow? Bahagyang naubos si Nix nang marinig ang pangalan ng kausap. Bahagyaring nilayo ni Carlo ang cellphone sa tenga na para bang sinisilip si Nix doon. Okay ka lang? Oo, bakit? Free ka bukas? Oo. Bakit ba? Tsaka paano mo nakuha ang number ko? Nakalagay sa Facebook page mo. Oh, anong kailangan mo bukas? Naiinip na tanong ni Nix. Handa na ako magpaliwanag sa'yo at gusto ko mangyari yun sa kondo ko. Teka. Ba't naman ako pupunta sa kondo mo? Pwede naman sa butik ko yan mangyari. Natigilan si Carlo habang pinipigilan ng tawa. Tama ang hula niya na hindi papayag si Nix sa gusto niyang mangyari. Kung dyan tayo mag-uusap, tiyak na mapuputol ang pagpapaliwanag ko. Wala tayo ibang gagawin dito sa kondo ko kundi mag-usap lang. Hindi kaagad nakapagsalita si Nick sa narinig. May tiwala siya kay Carlo. At kung di siya papayag ngayon, baka hindi niya rin marinig ang totoong rason 3 taon nang nakalipas. Okay, papayag na ako. Ano oras ba? Tsaka wala kang ibang gagawin, ha? Sabi ni Nix at pakaramdam ni Carlo, nakataas ang kilay ng babae.
Wala nga. Sa loob ng 3 taon nating relasyon, di kita ginalaw. Malaki respeto ko sa iyo at alam mo yon. Oo na, hindi mo kailangan ipaalala. Namumula na ang mukha ng babae dahil nahihiya siya. Pero laking pasasalamat niya na hindi siya nakikita ni Carlo ngayon. Nang gabing matulog si Nix ay maayos ang pakiramdam niya. Pero nang magising siya kinabukasan, inaapoy siya ng lagnat. Binaliwala niya ang kanyang nararamdaman na pagkahilo para lang makapunta sa kondo ni Carlo. At nang makapunta siya doon, nag-doorbell siya. Get inside. Sabi ni Carlo na hindi nahihiya sa suot niyang boxers. Dito na lang tayo sa sala. Tumawa ng konti si Carlo bago nagsalita. Dito nga, saan mo ba gusto? Sa kwarto ko? Talaga bang hanggang ngayon ganyan ka pa rin? Ines na tanong ni Nix. Pinapatawa lang kita. Sandali pang sinuri ni Carlos si Nix mula ulo hanggang paa. Okay ka lang ba? Maputla ka. Okay lang ako. Hindi kumbinsido si Carlos sa naging sagot ng babae. Halos wala pa rin pinagbago ito, pikunin pa rin. Naupo sa sofa si Nix habang si Carlo nagdadalawang isip na umupo. Walang sinayang na oras si Carlo at kaagad nagpaliwanag. I'm sorry. Yung mga sinabi ko sa'yo, it wasn't true. Hindi ko intensyon na sabihin yun. Lalo na yung tungkol sa pangarap mo. Wala na akong makita ibang rason na tatanggapin mo para tuluyan akong iwan. Akala mo ba talaga nung araw na yun tinanggap ko ang rason mo? Halos 1 linggo ako nag-iisip kung bakit. Bakit mo yun ginawa? Okay pa naman tayo na nakaraang araw pero isa-isang iglap wala na. Ang hirap kasi, naakala ko yung taong magiging lakas ko o support system sa pag-abot ng pangarap. Siya pa pala yung magdudulot ng pag-udlot ng pangarap ko. I was under my mom's condition. Naku, hindi ko gagawin na makapaghiwalay sa'yo. Hindi niya ako kikilalanin na anak at mawawala sa akin ang lahat. Naintindihan ko na. Simula pa lang nung una, hindi na talaga ako gusto ng magulang mo para sa'yo. Lalo na ng mama mo. Sumugal pa rin ako pero hindi ko akalain na sa sugal na yon. Ikaw din pala yung kalaban ko. Hinawakan ni Carlo ang kamay niya at marahang hinaplos. Hinayaan siya ni Nix at walang pakialam ang babae kung malaman itong may sakit siya. Pero handa akong bawiin ka ngayon. Pangako, ipapanalo kita. Kahit kalaban pa natin ang magulang ko. Sabi ni Carlo habang nakatingin sa mata niya. Di mo kailangan gawin ang bagay na yan. Kung may babae ka na, just focus on her. Ang gusto ko lang naman yung marinig yung paliwanag mo eh. Hindi ko sinasabi sa'yo na balikan mo ko. Sandaling binasa ni Carlo ang mga mata ni Nix. Nakagat niya ang labi at huminga ng malalim. This is my decision and my parents are out of it. Kung ayaw nila, wala akong magagawa. Pero I will still win you back. Handa na ako sa kahit anong mangyari pagkatapos nito. Just stay with me. Kung susugal ba ako ulit sa'yo, may kasiguraduhan bang may papanalo mo ako? Yes. Handa ako mawala lahat na meron ako. Wag lang ikaw. You're not just a girl for me. You were my strength and peace. Malinaw na sagot ng lalaki sa kanya. Hapon na nang matapos ang kanilang pag-uusap. Namumugto ang mata ni Nix na matapos ang kanilang pag-uusap dalawa. At nang malaman niya ang tunay na rason, ngumiti siya at nagpasalamat kay Carlo. Sigurado ka ba okay ka lang? Nag-aalalang tanong ng lalaki nang makapagpahinga si Nix. Oo, okay lang. Aniya, habang nakasandal sa dibdib nito. Walang ibang ginawa si Carlo kundi patakan ng halik sa ulo ang babae at yakapin ito ng mahigpit. Muling nakahanap ng kanlungan si Nix sa braso ni Carlo. Binigyan ni Nix ang pagkakataon ng kanilang relasyon. Hindi naman nabigo ang babae dahil nakikita niya ang effort nito. Bakit nandito ka na naman? Nakataas ang kilay na tanong ni Nix habang nag-aayos ng gown sa butik niya. Binibisita ang asawa ko? Patanong na sabi ni Carlo habang may hawak na bulaklak. May asawa ka na pala? Di ko alam yan. Tinatago ko kasi sa'yo. Tsaka may anak na kami. Agad nag-iba ang itsura ng mukha ni Nix. Talaga ba, Carlo?
Joke lang. Sino pa bang bibisitahin ko dito? Siyempre ikaw. Ewan ko sa'yo. Pero yung totoo, may asawa ka na? Gagawin mo lang akong kabit eh. Sabi ni Nick sa kanya. Ipinatong ng lalaki ang biniling bulaklak sa mesa at marahang nilapitan si Nick habang tumatawa. Wala, di ko sasayangin ang second chance na binigay mo. Sino yung tinutukoy mong asawa at anak ha? Wala, biro lang yun. Red days mo ba? Kapong ka pa masungit eh. Umirap lang sa kanya si Nix at tinalikuran siya. Sinundan siya ni Carlo papunta sa lamesa at hinawakan ang bewang ni Nix mula sa likuran. Ano ba? Agad nagpumiglas ang babae. Yayakap lang naman. Gutom ka na ba? Tara, kumain tayo. Pa-deliver tayo dito. Agad siyang nilingon ng babae na nakangiti at tumango. Ayun lang pala gusto mo. Nakakatakot ka magutom. Carlo, ano ba? Kung aasarin mo lang ako ng aasarin, umalis ka na lang. Sorry na, hindi na. Malambing niyang sabi. Hindi siya pinansin ni Nix at nag-ayos na ng kalat. May mga tela kasi sa mesa at kailangan ligpitin. Sa bawat araw na lumilipas, palaging may sorpresa ang lalaki. At di niya maiwasang mapangiti. Let's go. Anyaya ni Carlo isang gabi nang sunduin niya si Nick sa butik. Saan tayo pupunta? Pwede bang sa kondo ka muna matulog? Ha, bakit? Kailan ka pala papasok sa trabaho? Ang dami ko na naipasang designs, hindi mo pa natitignan. Bukas, after kita ihati dito, didiretso ako sa office. Yung mga designs approved na yon. Sa kondo ka muna umuwi ka ngayon. Spend at least one night with me. Okay. Wala naman ako agenda para bukas kung hindi dito sa butik. Pagdating nila sa kondo, may nakahanda na kaagad doon isang lamesa na may 2 upuan at mga petals ng bulaklak sa paligid. May isang bouquet of flowers din sa gilid ng mesa. Nagtataka na tinignan ni Nick si Carlo, habang ang lalaki naman nakangiti sa kanya at nagkibit balikat. Inalalaya ni Carlo si Nick papunta sa mesa para makaupo. Kaya mo pala ako gustong papuntahin dito dahil may sorpresa ka. Sinabi ko naman sa'yo, diba? Kahit nagkabalikan na tayo, hindi ako magsasawang maglaan ng effort para sa'yo. Hindi ka naubusan ng idea kung paano ako sosorpresahin. You know what? Natutuwa ako. Kasi, sa mga nagiging reaction mo, it looks like you're really happy. Sa tuwing sinusurpresa kita. At nagsimula silang kumain. Halos lahat ng paborito ni Nix nakahain sa mesa. Pinag-serve ni Carlo ang babae. Titig na titig si Nix sa bawat kilos nito. Sa gitna ng kanilang masarap na hapunan, narinig nila ang malakas na katok sa pintuan ng kondo. Natigil sila sa pagkain at nagkatinginan. Halos pareho silang walang idea tungkol doon. May bisita ka bang hinihintay? Tanong ni Nix kay Carlo. Wala. I cleared my schedule para makasama ka. Wait, titignan ko kung sino. Tumayo si Carlo at nagpunta sa pinto. At nang buksan niya, tumambad sa kanya ang ina at si Hailey. Carlo? Ano tong nalaman kung pumupunta dito si Nix? Hindi ba napag-usapan na natin ang bagay na yun? Mataas na boses na sabi ng kanyang ina. Mom, sinabi ko na rin sa inyo na hindi ko gusto yung babaeng pinipilit niyo sa akin. Nix is the only woman I love. Natigilan si Nix sa kanyang narinig. Marahan siyang tumayo sa upuan para puntahan si Carlo. Nagulat siya na makitang may kasamang babae ang ina ni Carlo at galit na nakatingin sa kanya. Aba, tingnan mo. Nandito talaga yan? Kailan pa ito, Carlo? Sinabi ko na sa'yo ang magiging kapalit nito. Yes, I know. At sobra na yung pinaghirapan namin. Yung mga hirap na pinagdaanan namin 3 years ago because of you. Carlo. Tawag ni Nick sa pangalan ng lalaki. Agad tumingin sa kanya si Carlo. Ang kaninang nagiinit itong mga mata dahil sa galit ay lumambot na makita si Nick sa kanyang gilid. Uuwi na muna ako. Sa bahay na lang ako matutulog. What? No. Stay here and let me handle this, please. Carlo, sa bahay na lang muna ako. Umiling si Carlo at huminga ng malalim. Sa kwarto ka muna, please. Aayusin ko to. Without us getting separated again. Trust me. At walang nagawa si Nix,
kundi tumango at maglakad papunta sa kwarto. Dinig na dinig niya kung paano magalit ang ina ni Carlo habang palayo siya. Gusto mo ba talaga mawala lahat sa'yo? Nanggagalaiting tanong ng kanyang ina. Kung si Nix ang magiging kapalit ng lahat, ayos lang sa akin mawala ang lahat ng meron ako. Wag lang siya. Nababaliw ka na ba, anak? Tell me, ginugulo ka ba ng babaeng yan at hindi mo siya matiis? Just tell me at ako nang bahala sa kanya. No. Ako yung nanggulo ulit sa buhay niya because I realized na mahal ko pa rin siya. At ayaw kong lokohin ang sarili ko. At ayoko magpakasal dyan kay Hilid dahil hindi ko naman siya mahal. Ma'am, tagal kong ginawa lahat ng gusto niyo. Nasunod ko lahat. Ito lang yung gusto kong pahinga at panalo. Ang makasama yung babaeng mahal ko. Kung di niyo kayang tanggapin si Nix na may mabuting puso at mabuting tao, hindi ko siya ipipilit sa inyo. Nangangako rin ako na hindi ko siya isusuko para sa kagustuhan niyong pakasalan ko yung babaeng yan. Hindi makapaniwala ang kanyang ina sa narinig mula kay Carlo. Nasanay siyang bawat utos na sinasabi niya ginagawa ng anak. Pero ngayon kakaibang Carlo ang kanyang kaharap. Tita, let's go na po. I think Carlo is serious with what he said now. Yes, I am serious. Just respect me. And Nix. And what we have. At walang nagawa ang ina ni Carlo kundi tanggapin ang gusto ng kanyang anak. Tahimik lang na tumango ang ina at marahang umalis ng kondo ni Carlo. Nang makaalis ang kanyang ina, napahinga siya ng malalim. Sa kabilang banda si Nix naman, bumalik sa kwarto nang maramdaman niya nakaalis na ang ina ni Carlo at nagpanggap siyang tulog. Narinig niya lahat na naging usapan, kahit siya gagawin ang lahat para sa kanilang relasyon. Huwag kang umalis sa tabi ko, Nix. Kaya kong ayusin lahat. Sabay nating haharapin ang magiging kalaban natin sa relasyon na meron tayo. Tuluyang nakatulog si Nick sa kanyang pagpapanggap. At nagising na lang siya na may mabigat na braso nakadagan sa kanyang bewang. Nakita niyang mahimbing na natutulog si Carlo sa kanyang tabi. Hindi ko kayang saktan si Carlo. Hindi ko siya kayang pagigantihan dahil sa nagawa niya noon. We both under the power of her mom. Hindi ko siya masisisi na kaya niya ginawa yon dahil masyado pa siyang mahina noon. At gaya ng sinabi ni Nix, hindi niya nagawang paghigantihan ang lalaking mahal niya. Matapos niyang malaman ang tunay na rason. Ang mga nakaraan nila ang siyang naging dahilan para maging malakas sila sa kasalukuyan. Pareho silang natuto sa sakit na naranasan nila at naramdaman. At hindi paghihiganti ang susi para tuluyang maghilom ang sugat na meron ang isang tao, kundi ang pagtanggap kung ano nangyari at ang pag-unawa. Pinatunayan naman ni Carlo na handa siyang mawala ang bagay na meron siya. Kahit alam niya hindi ito permanente. Huwag lang mawala ang babaeng mahal niya. Sa mundong ginagalawan nila na puno ng komplikadong sitwasyon, ang mananatiling pahinga at kanlungan lang nila ay isa't isa. Doon pa lang masaya na sila. Doon pa lang panalo na sila. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Cecilia Mercer, Loli Nitura, Nancy Gavero, Medi Santeliana, Pisces Feby, Miss Lina, Alicia Ocfimia, Ruby Corazon, Jocelyn Pogoy, Jocelyn Huevos, Brando Racaza, Luna de Jesus, Janet Kayanan, Jessica Neri at Estrella Ricamona. Maraming salamat po sa inyong lahat.